Ipinapakita sa kwentong ito na kahit sa gitna ng dilim at takot, ang tunay na pagmamahal ay nagiging liwanag. Ang bayan ng San Isidro ay isang lugar na tila napag-iwanan ng panahon. May mga lumang bahay na yari sa kahoy at kalsada, nababalutan ng mga talahib at mga puno. Sa araw, tahimik at tila payapa ang buong lugar. Ngunit sa gabi, nababalot ito ng takot. Sa likod ng mga iskinita at malalaking puno, nagtatago ang mga lalaki na nais mamuhay ng mga inosente. Sa tahimik na bayan ng San Isidro, may isang serye ng malagim na krimen na patuloy na kinakatakutan ng mga residente. Isang grupo ng mga aswang ang nambibiktima, kumakain ng laman ng tao tuwing kabilugan ng buwan. Isa sa mga pulis na nakatalaga para imbestigahan ang kasong ito ay si SP Otto Maria, isang matapang at magaling na pulis woman. Si Maria ay isang matapang at determinadong puliswoman. Lumaki siya sa isang pamilyang pulis, kaya't nasa dugo niya ang paglilingkod sa bayan. Kilala siya sa pagiging palaban at walang inuurungan. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may taglay siyang lambing at pagmamahal, lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay. Patangkad si Maria, nasa 5'7" at may balikinitang pangangatawan dahil sa kanyang regular na ehersisyo. May maikli siyang itim na buhok na laging nakatali at matalim ang mga matang waring laging nagmamasid. Ang kanyang murinang kutis ay nagpapakita ng kanyang pagiging Pilipina. Ang kanyang misyon ay hindi lamang para tapusin ang krimen sa kanilang bayan, kundi para protektahan ang mga mahal niya sa buhay, lalong-lalo na si Elias, ang lalaking hindi niya alam na may lihim na itinatago. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang mangingibig niyang si Elias ay may lihim na pagkatao. Elias Salazar. Elias Salazar. Si Elias ay tahimik, mapagmahal at puno ng kabaitan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mabait na anyo ay isang malupit na lihim. Matagal na niyang pinaglalabanan ang kanyang kalikasan at pinipilit na maging normal para mabuhay kasama si Maria. Nakilala niya si Maria sa isang misyon ng pulisya at mula noon ay nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Si Elias ay matipuno at makisig. May 5'11" na tangkad at isang katawan na kitang-kita ang resulta ng regular na pag-i-ehersisyo. May mahaba siyang buhok na laging nakapusod at makakapal na kilay na binagayan ng mapupungay na mga mata. Maputi ang kanyang kutis na tila hindi tinatablan ng init ng araw. Mahalaga kay Elias ang protektahan si Maria kahit nangangahulugang ito ng pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Mahigpit ang kanyang pagtutol sa likas niyang pagiging aswang, ngunit sa bandang huli, kinailangan niyang harapin ito para sa kaligtasan ng kanyang iniibig. Sergeant Ramon Villanueva. Si Ramon ay isang veterinaryong matalik na kaibigan ni Maria. Mayroon siyang malalim na malasakit kay Maria na itinuturing siyang parang nakakabatang kapatid. Bagaman sanay sa mga panganib,
May takot siya pagdating sa supernatural na mga bagay tulad ng aswang. Minsan, ay pinipilit niyang kumbisihin si Maria na umiwas sa mga kasong may kinalaman sa mga nilalang na ito. Matipuno at may kakisigan si Ramon. May katamtaman tangkad at 5'9" morinong balat. Malalim ang kanyang boses at laging seryoso ang kanyang ekspresyon. May konting bigote siya na lalong nagbibigay sa kanya ng kagalang-galang na aura. Ang pangunahing layunin ni Ramon ay maprotektahan si Maria sa lahat ng posibleng panganib. Handa siyang magsakripisyo at gawing ang lahat ng bagay para sa kaligtasan ng taong mahalaga sa kanya. Lalong-lalo na si Maria na itinuturing niyang pamilya. Kabagis, pinuno ng mga aswang. Si Kabagis ay pinuno ng grupo ng mga aswang na lumalaganap sa San Isidro. Isa siyang malupit at walang habas na halimaw na walang ibang hangad kundi mangubos ng tao at palaganapin ang kanilang lahi. Galit siya sa mga tao, lalo na sa mga pumipigil sa kanya. Sa anyong tao, si Kabagis ay isang matandang lalaki at matangkad, balingkinitan ang katawan. May malalim na linya sa kanyang mukha at puti ang kanyang mga buhok. Ngunit sa anyong aswang, siya ay nagiging isang malaki, itim at nakakatakot na nilalang na may malalim na pangil at mga kuko na kayang bumaon sa laman. Nais ni Kabagis na palawakin ang saklaw ng kanilang pangkat at gawing sentro ng mga aswang ang bayan ng San Isidro. Desidido siyang sirain ang humaharang sa kanilang misyon, lalo na ang mga pulis na nagtutulak para patigilin sila. Magkasama si Maria at si Sergeant Ramon na nag-iimbestiga ng isa na namang krimen sa bayan. Si Ramon ay nag-aalala. Maria, panibagong bangkay na naman ito. Parang hindi na tao ang gumagawa nito. Kailangan na nating malaman kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay na to. Ayaw ko pang madagdagan ang mga biktima, ang sabi ni Maria. Nakita ni Maria ang mga kalmot at kagat sa katawan ng biktima. Alam niyang hindi ito gawain ng mga karaniwang tao. Kinagabihan, sa bahay ni Ilyas, si Ilyas ay nag-aalala para kay Maria. Maria, sana mag-ingat ka. Nakakatakot na ang mga nangyayari sa bayan. Si Maria ay ngumiti. Kaya nga, kailangan kong gawin ang aking trabaho. Gusto kong tapusin ang lahat ng ito para sa kaligtasan ng lahat, lalo na ikaw. Habang nakatalikod si Maria, nagbago ang anyo ni Ilyas. Lumabas ang kanyang mahabang pangil at nagdingning ang pulang niyang mga mata. Pinipigil niya ang kanyang kalikasan bilang aswang. Patawarin mo ako, Maria. Hindi mo dapat malaman kung ano talaga ako. Habang nasa isang operasyon, sina Maria at ang kanyang kasamahan, inatake sila ng mga grupo ng mga aswang. Nakipaglaban sila gamit ang mga baril at itak, ngunit marami sa kanila ang namatay. Humihingal si Ramon. Maria, hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Masyadong malakas ang mga ito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natatapos ang misyon ko. Biglang may dumating na mga aswang at umatake kay Maria. Napatumba ito, ngunit may isa pang aswang na handang umatake mula sa likuran. Bago pa ito makalapit, biglang sumulpot si Ilyas at sinaksak ang aswang gamit ang itak. Nagulat si Maria. Ilyas, anong ginagawa mo dito? Wala nang oras para magpaliwanag. Kailangan kitang protektahan. Nagpatuloy ang laban. Si Ilyas ay nakipaglaban bilang taong, ngunit pilit niya ang tinatago ang kanyang tunay na anyo. Matapos ang matinding laban, napatay ni Maria ang pinuno ng mga aswang na si Kabagis. Ngunit sa paglapit niya kay Ilyas, bigla itong bumagsak. Tila naghihirap sa sakit. Nag-aalala si Maria para kay Ilyas. Ilyas, anong nangyayari sa'yo?
Unti-unting nagbabago ang anyo ni Elias, bumabalik sa pagiging aswang. Gulat na gulat si Maria pagkakita kay Elias. Ikaw? Aswang ka? Luhaang nagsasalita si Elias. Oo, Maria, isa akong aswang, pero hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Minahal kita ng totoo kahit alam kong hindi tayo magtatagal. Luhaan si Maria. Bakit mo ako niloko, Elias? Mahal din kita. Pero paano na tayo mabubuhay sa ganitong sitwasyon? Biglang dumating ang mga natitirang mga aswang. Naghihiganti sa pagkamatay ng kanilang pinunong si Kabagis. Hinanda ni Maria ang baril niya, ngunit alam niyang kulang pa ito sa dami ng mga kalaban. Nagdesisyon na si Elias. Maria, kailangan kitang iligtas. Wala na ako ibang pagpipilian pa. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makapagsalita si Maria, sumugod si Elias at inatake ang mga aswang gamit ang buong lakas niya. Bilang isang halimaw, isa-isa niyang pinatay ang mga ito, ngunit labis siyang nasugatan. Humihingal habang hawak ni Maria. Maria, wala na akong panahon. Mahal na mahal kita. Pero ito lang ang paraan para maprotektahan kita. Luhaang niyakap ni Maria si Elias. Hindi ko kayang mawala ka, Elias. Umingiti habang dahan-dahan na namamatay si Elias. Mahal na mahal kita, Maria. Patawarin mo ako sa lahat. Unti-unting naglaho ang anyo ni Elias. Nagbalik sa pagiging tao. Namatay siya sa bisig ni Maria. Pinuntahan ni Maria ang libingan ni Elias. Tahimik itong nagdasal habang bumabagsak ang ulan. Mahal kita, Elias. Salamat sa pagmamahal at sakripisyo mo sa kabila ng lahat. Hindi kita makakalimutan. Nagliwanag ang kalangitan, tila nagpaalam ang kaluluwa ni Elias. Si Maria, malungkot ngunit matapang na handang ipagpatuloy ang laban kahit wala na ang lalaking minamahal.